So meron kang ipon and gusto mong bumili ng fragrance. Designer, Middle Eastern, niche, depende sa yan. Kaso, natatakot ka kasi baka mamaya hindi mo pala gusto. Baka mamaya hindi siya safe to blind buy. Baka mamaya hindi magustuhan ng nanay mo, ng girlfriend mo, ng lola mo, ng tatay mo, ng tito mo, ng lahat. So here are my tips and tricks or steps or guide kung paano nga ba makakabili ng perfect fragrance para sa'yo. Especially if you're on a budget or someone lang na who wanted to start collecting fragrances that you really like. So first step is knowing what you really like. Are you into fresh scent? Are you into sweet scent? Are you into fruity, citrusy, woody, leathery? It's all up to you since ikaw yung gagamit and ikaw yung masusunod. It's your preference, it's your choice, so ikaw dapat ang masusunod. Kaya hindi naman dapat sinusuot yung mga fresh scent sa mga arawan, di ba? As I said, it's all up to you. Kung gusto mo talaga magsuot ng mga fresh scents like Ultra Male, like Wood for Glory, Wood for Greatness, it's all up to you. Kung gusto mo siyang gamitin, then gamitin mo. Wala naman siguro nagbabawal sa'yo. Kung makahilo ka ng iba pero mabango sa'yo, then nasa sa'yo na yan, di ba? Second is knowing your budget. Baka yung budget mo is pang-inspired lang. Baka yung budget mo is for Middle Eastern lang. Or yung budget mo talaga is malaki for the legit one. So, it's all up to your budget kung ano nga ba yung kaya mong bilhin. Kasi doon papasok kung ano nga ba yung gusto mong bilhin. Kasi what if yung budget mo pala is around 2K lang, pero gusto mo ng Sauvage Elixir, then you can just go for the Lattafa Assad. At least you have choices, same scent, same profile, pero hindi ka naman manghihinayang, di ba? Okay, so nakapag-decide ka na kung anong fragrance ang gusto mo, kung anong scent profile ang gusto mo, kung ano nga ba yung budget na kaya mo. Third step would be knowing your fragrance. Watch reviews on YouTube, on TikTok, on Facebook, asking the Facebook Froghead Philippines kung ano nga ba yung opinion nila dito, or Matic may mga nagpo-post na dyan, so you can get their opinion kung ano nga ba yung experience nila sa fragrance na to. Kasi nga, as I said, it depends on your skin chemistry, on your nose, kung magugustuhan mo ba talaga siya o hindi. What if nagustuhan niya, pero hindi mo nagustuhan? Or what if nagustuhan mo, pero hindi niya nagustuhan? It's all up to the preference. You can watch whoever content creator you want. John Greg Parilla, Tropa, Sir Brent, international content creators like Comedic Scent, Fragrance Knowledge, Captain Fragrance, Woody Ragnar, and many more. It's all up to you kung paano mo nga magagamitin yung knowledge na yun sa pagbili ng fragrance na gusto mo. Nakapili ka na ng fragrance na gusto mo, napanood mo na lahat ng content creator, pero skeptical ka pa rin, baka kasi pamaya hindi mo magustuhan or hindi hiyang sa'yo. Diyan papasok si decants. It's better to buy decants than buy the full bottle blind buy na hindi mo nagustuhan. Ibibenta mo siya, mahihirapan ka magbenta, or you will sell it for a lower price. It's better to buy decants, 2ml, 5ml, 10ml sa mga decant sellers para at least alam mo na legit yon. At least alam mo kung ano nga ba yung amoy and kung magko-complement ba sa'yo or sa lifestyle mo. Kasi kahit ako, bumibilin talaga ako ng mga decants before ako bumili ng full bottle. Para at least alam ko kung ano nga ba yung totoong amoy niya and kung ano nga ba talaga yung magiging performance niya. Kasi mahirap din magtiwala sa iba. Kahit naman sa akin, kahit naman sa iba, mahirap magtiwala kasi nga, as I said, iba't iba tayo ng ilong, iba't iba tayo ng skin chemistry. And sa wakas, nakahanap ka na ng fragrance na gusto mo. Nakapag-try ka na ng decant. And talagang gustong-gusto mo siya. Nagsakto sa'yo. So, saan ako bibili, sir? So, last step for our step and guide would be knowing your shop. So, nag-post na pala ako ng mga shops na legit na alam ko. Hanapin nyo na lang. Meron siyang QR code. So, just check it out. Scan it. Andun yung Excel lahat ng legit na shop sa Orange app. And also, meron din dito sa TikTok shop. Or, if ever, nakasama ka sa Froghead Philippines, you can check the pin post there. Andoon lahat ng legit shop sa Orange app. So, yun na. It's trusted. So, wag kang dadalawang isip na fake ba yun or ganito ganyan. Okay, paano naman yung mga premium tester? Legit ba yun? Okay, there's no such thing as premium tester, mold pull out tester, US tester. There's no such thing as that, okay? Testers are usually fake, especially kapag sobrang baba ng price niya. Diyan papasok yung fake ko na Aventus Green. So, binigay lang sa akin to, and yun na nga. It's a fake one since ang cheap niya. So, baka sabihin nyo, but 2,000 pero yung tester na yun. So, legit yun? Hindi. Kasi usually, ang mga tester is naglalaro lang sa 500 to 300 less sa OG price. Or even higher or lower minsan. Nakadepende yan sa kung anong brand and kung anong fragrance yung bibili ninyo. But usually, kapag alam nyo sobrang baba ng presyo, sobrang too good to be true, matik sa matik, fake yan.
So, yun na nga lang. Yun lang yung mga tips and tricks and guides na pwede ko mabigay sa inyo as someone who collects fragrance. So, sa mga iba dyan na nagko-collect din ng fragrance, na gustong tumulong sa mga beginners na mag-collect ng fragrance, please comment down below kung ano nga ba yung mako-comment nyo or mabibigyan yung tip or guide sa kanila. As always, peace!